dulo ng mga nagbabagang balita. Pagharap ni Duterte sa ICC, ano ang inaasahang hatol? Pagkakaiba-iba ng reaksyon sa pag-aresto kay Duterte. Estudyante naghanda para sa ARFO. Pagliba ng illegal City North Central School sa EDM-RAA nagdulot ng pag-aalala. Ang katotohanan ang aming prioridad. Nagbibigay sa iyo ng pinakamainit at pinakabagong balita. Magandang araw, Pilipinas! Maayong adlaw, Iligan! Sean Perez, Celestine Kahanap, ang tagapagbalita ninyo ngayong araw. Ngayon ay Miyerkules, pangalawa ng Abril, taong kasalukuyan. Ang oras ay 3:00 ng hapon mula rito sa bulwagang pambaitaan ng Tinig ng Masa. Tapos maaresto at maibiyahe patungong Netherlands para sa kanyang kaso sa International Criminal Court, ano nga bang naghihintay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon? Sa opisyal na video ng ICC, ipinakita nito ang detention center na maaaring maging tirahan ni Duterte habang tumatakbo ang kanyang kaso. Once an arrest is made, the suspect is transferred to the ICC detention center in The Hague where all measures are taken to ensure his or her safety and well-being. Ayon sa video ng ICC. Sa video, makikitang may iisang kama, sariling lababo, TV at mesa sa kwartong ipinagagamit ng ICC sa mga kasudian nito. Ito si Christine Luna, nagbabalita para sa Tinig ng Masa. Nagdulot ng magkahalong reaksyon sa publiko ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga sumang-ayon, mayroong namang nanatiling neutral at mayroong ding buong pusong tumututo. Isang estudyante si William Saflor ang nagpapahayag ng kanyang pagsuporta sa paglilitis kay Duterte. Ayon kay Saflor, matagal nang hinihintay ang sandaling ito. Maraming inosenteng sibilyan ang biktima ng kampanyang kontra droga noong kanyang panunungkulan. Namin nadamay ng inosente silang mga drugs. Samantala, isang guro naman si Binibining din ang nagpapahayag ng kanyang pagiging neutral sa isyu nito. Kailan natin maghintay na desisyon ng hukuman. Ang ebidensya ang magsasabi kung may sala o wala si dating Pangulong Duterte, aniya. Samot-saring opinion patuloy na umiikot sa social media at iba't ibang plataforma habang hinihintay ang pag-unlad ng kaso. Patuloy na binabantayan ng publiko ang bawat galaw ng proseso ng paglilitis. Doon. Pero, if mo ang reason kaya ginadakop siya because sa mga gipang patay niya nga inosente, dili ko maka-judge kung sakto na or dili because kailangan na to proof, enough proof to say that. Pero, what should I, like, kung sa ko ingon, kay maybe, ako na gipang patay niya ang mga addict. And go ko na kaya mga addict ang isa sa reason nga nung gubot ang ato ang world. So if gipang patay ang addict, I don't see any problem at that. But kung gipatay niya ang inosente, well, the judge na ang bahala na. Thank you! Ako si Andrea Masishabok, nagbabalita para sa Tinig ng Masa. Ayon sa napanayam na isang estudyante ng Iligan City North Central School na Regional Festival of Talents qualifier, naganda siya sa palapit na kompetisyon sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa anong gagawin nito at sa pakikinig sa tagapagsanay upang matuto. Ginabuhat na ko kay mag-take note ko daan sa akong pangbuhaton, i-ask na ko ang coach or mag-kuan na lang jud. Mag-research sa tanan ng magkapangbuhaton or about a specific topic na kalang imong buhaton. Gagawin daw niya ang lahat para makamit ang pangarap na maging electrical engineer upang makatulong sa kanyang magulang at para sila ay maging masaya para sa kanya. I want to express my skills into making or devoting myself in achieving what I have dreamed of to be an electrical engineer in the future and to help my family proud of me and help them with my new skill that I have been accomplishing. And I never give up on you what you have been working on. Yes. Tinanggap ni Elmo ang mga komento ng kanyang tagapagsanay bilang inspirasyon o upang magkaroon ng paganyak at para magsanay ng maayos upang manalo sa ARFOD. I've been having a lot of feedbacks from my coach, like I need to improve, and I
make it into my motivation to make me determined to win the contest. So I've been practicing a lot to win the RFOT and be consistent with what you have been doing. Ako si Shani Uriel A. Canyolas, nagbabalita para sa Tinig ng Masa. Ang pagkawala ng Iligan City North Central School sa NMRAA competition ngayong taon ay nagdulot ng mga katanungan. Ang hindi paglahok ng paaralan ay nagiging malaking kakulangan sa lokal na atletika ng mataas na paaralan, kaya't marami ang nagtatanong tungkol sa posibleng dahilan. Ito ba ay dulot ng kakulangan sa pondo para sa pagsasanay at kagamitan, o kaya'y kakulangan ng mga coach na may karanasan sa NMRAA, o baka naman kulang ang interes ng mga estudyante sa nasabing sport? Sa Tambo na ay mamagpapa nga player sa long tennis na ilahang balay po na ako sa lugar na ako sa long tennis na area. So, hindi nidaan. Ang second runner-up po dito sa Carmichael Age. Unay po sila dito wala sa long tennis park. So ako, wala po long tennis park lady. So, malabo siya. Kanang, kung ano ka nang kurang ka pa istorya ha, okay, mag-practice naman ka during hapon, kanya, mag-practice pag yun na teacher, kay kabalo. Ayon sa athletic department ng paaralan, alam nila ang sitwasyon at kasalukuyang nagsasagawa ng mga hakbang upang tugunan ang mga hamon. Ang mga pagsisikap na makakuha ng pagkaragdagang pundo at makapag-recruit ng mga kwalipikadong coach at patuloy na isinasagawa buko dito. Isinasalang-alang din ang inisyatibo upang hikayatin ang mga estudyante na makilahok sa NMRAA at ipakita ang mga benepisyo ng pagsasali. Gayunpaman, ang pagbabalik sa NMRAA competition ay mangangailangan ng matinding pagsisikap at makabuluhang mga pagpapabuti sa iba't ibang aspeto. Ito si Ken Pontoy, nagbabalita para sa Tinig ng Masa. Salamat, Ken, at yan ang mga balitang naghanap sa oras na ito. Kami ang inyong tagapaglingkod, Celestine Kahanap, Sean Perez, bawat pangyayari tutukan, nagsilbing mata at boses ng sangkatauhan. palaging naasahan at walang inuurungan. Ito ang pinagkakatiwalaang Tinig ng Masa.